Trusting God, the most important thing you can do. Ito po isa sa pinakamahalaga and the most important thing na pwede po natin gawin sa ating buhay, magtiwala sa Panginoon. Sapagat marami pong mga instances sa buhay natin na marami na po tayo ng pagtiwalaan, pero wala nang pinakamaganda, kay Lord po natin isalig ang ating mga pagtitiwala. Amen po ba? Kasi sa ibang mga pagtitiwala po natin, mabibigo po tayo, masasaktan po tayo, at hindi po magiging ganap ang ating mga tagumpay. Pero pag sa Panginoon, naisalig natin ang ating ganap na pagtitiwala, magtatagumpay po tayo mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Proverbs 37, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Na ilagak daw po natin sa Panginoon ang mga kaparaanan po natin at magtiwala tayo sa Kanya, gagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Isang magandang pangyayari sa buhay ni Abraham ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Siya tinawag ng Diyos at the age of 75 at nung siya ay tinawag ng Panginoon, pumunta siya at sumunod sa Panginoon sa lugar na hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Pero ganun pa man ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon, pananampalataya, pagtitiwala kay Lord ay nandoon. Hanggang pinangakuhan siya ng Panginoon na siya magkakaanak at the age of 75 at naghintay siya ng 25 years na nagtitiwala sa Panginoon. Although may mga time sa kanyang buhay, nag-alinlangan na rin siya na magkakaanak pa ba siya sa kanyang asawang si Sarah. At dumating sa time na sa kanyang pag-aalinlangan, siya ay yung katulong nila na nangangalaga kay Sarah, si Hagar, ay balik katulong po nila yon. Sabi ni Sarah, parang hindi na mangyayari yung pangako ni Lord na magkakaanak tayo. Mabuti pa itong aking katulong na si Hagar, sipingan mo para sa ganun magkaanak tayo sa kanya. At ginawa nila yon dahil tumagal yung panahon, parang walang mangyayari. Parang hindi mangyayari yung pangako ng Diyos. Kaya pumasok sila sa ganung kasunduan at nagkaanakan si Abraham kay Hagar. Pero nung magkaanak siya kay Hagar, sabi ng Panginoon, hindi yan ang pangako ko sa inyo. Magkakaroon talaga kayo ng anak. Kayo, si Abraham at si Sarah. At hinintay pa rin nila yon. At maaring dumating sila sa time na nagduda sila, nag-alinlangan sila, nawalan sila ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Pero ganun pa man, ibinalik nila yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nanalig sila na kahit na tumatanda sila, magkakaanak pa rin sila kasi ito ay pangako ng Panginoon sa kanila. At sa kanilang pagtitiwala, dumating din ang takdang araw na nagkaanak si Sarah dahil hindi sila bumitaw sa pangako ng Diyos at hindi sila bumitaw na ang Diyos na kanilang pagtitiwalaan ay magpapala sa kanilang buhay. Amen po ba? Mga kapatid, isa'y dumarating po tayo sa mga pagkakataon ng buhay natin. Magtitiwala ba ako sa Panginoon o dito sa aking kaparaanan? Kaya nga po sabi po dito sa ating binasang ito, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Ilagak mo sa Panginoon yung mga kaparaanan mo, yung mga gusto mong gawin, ilagak mo kay Lord, at sabi, magtiwala ka sa Kanya, gagawa siya sa buhay mo. May mga time sa buhay po natin na talagang darating tayo sa punto ng buhay natin na mauubos na lahat ng mga kaparaanan natin. At isa na lang ang kaparaanan kailangan natin, ang kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan dumarating po tayo sa point na parang ubos na tayo, ginawa ko na ang lahat, tinry ko na ang lahat ng bagay, wala pa rin nangyari. Kaya Panginoon, tulungan mo po ako rito, bahala na po kayo rito. Minsan dumarating po tayo sa ganung sitwasyon ng ating buhay, para sa ganun makita natin na wala ng ibang pinakamagandang pagtitiwala, kundi ang pagtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagat magkakaroon ng mabuting resulta kapag sa Kanya ka naglagak ng iyong pagtitiwala. Sa Bible, napakarami pong beses na inulit ang word na trust. Kaya nga, pag binasa nyo, lalo na sa aklat ng mga awit, paulit-ulit siya. Paulit-ulit siya. At ang isang mahalagang bagay na binanggit sa Bible, yung mga nagtitiwala kay Lord, hindi mapapahiya. Amen po ba? Ako, dumating din po ako sa mga sitwasyon ng buhay ko na naubos na rin ang mga kaparaanan ko sa aking buhay. Hanggang sa dumating yung time na ubos na ang lahat, ubos na ang mga iniisip ko magagandang kaparaanan, pero wala pa rin nangyayari. Hanggang dumating sa time, bahala na po kayo Panginoon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dito.
At sa mga ganung pagkakataon ng buhay natin, doon pa lamang natin nararanasan na meron pa palang natitirang paraan si Lord para sa atin. Amen po ba? Na yung paraan niya ang pinaka-the best that we could ever have at magdadala po sa atin sa katagumpayan ng ating mga buhay. Kaya nga po, nawa sa magitan ng mensaheng ito, patuloy ng ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay lalo pang lumawak, lumalim, umunlad ang pagtitiwala natin sapagat ito pang magdadala sa atin sa mga breakthroughs and great victories po ng ating buhay. Yung nakikinig po, magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Okay, next. Okay. Ano nga sa atin? Ayaw na naman kilalanin ito. Next. Ayan. Trusting in the Word. Jeremiah 17:7 sabi, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." Kaya daw po yung nagtitiwala kay Lord ay parang natanim sa may tubigan, sa may batisan, sa may mga katubigan. Na yung mga ugat niya ay hindi matutuyuan. Hindi siya natatakot, dumating man ng tag-init. Yung kanyang mga dahon ay magiging green. At hindi siya matatakot sa panahon ng tagtuyot sapagkat hindi matatapos at hindi mapuputol ang kanyang pamumuhay. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi po matutuyuan, hindi magkukulang. Bagkos, uunlad ng uunlad at gaganda po ng gaganda ang kanyang buhay. Kaya po, mahalaga yung pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat itong sinasabi ng banal na kasulatan. Maaring marami po tayong mga bagay na inaasahan, pinagtitiwalaan, pero sa kalahat-lahatan, ilagak mo kay Lord. Panginoon, ito man ang inaasahan ko, pero Panginoon, hindi po ito. Ikaw po, Panginoon, ang pag-asa ko sa buhay na ito. Ikaw ang aking sandigan, ikaw ang inaasahan ko. Nakikinig po ba kayong lahat? Na ang lahat ng mga bagay na inaasahan po natin ay mga instrumento lang ng Panginoon para ganapin ni Lord ang kanyang biyaya, katagumpayan para sa buhay natin lahat. Kaya nga huwag po tayong madadivert na yung ating pagtitiwala at pag-asa ay mapunta na lang sa tao, sa yaman, sa ating sariling lakas, sapagat hindi po yan ang dapat. Sapagat mabibigo tayo, sapagat mararanasan po natin ang pagkatalo sa buhay nito kapag nagtiwala po tayo sa mga bagay-bagay, sa pera, sa impluensya, sa lakas natin, at ano pa mang bagay na pinagtitiwalaan natin. Ang lahat ng bagay na pinagtitiwalaan ng tao, minsan dumarating yung time, pinuputol ni Lord, sinasara ng Panginoon. Kasi nakikita ni Lord yung tiwala mo na punta na roon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dapat nating malaman, kay Lord lang ang tiwala natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kung ikaw man ay may yaman, Panginoon, salamat sa yaman na ito. Pero Panginoon, ang aking pagtitiwala ay hindi sa kayamanan ito, kundi ang pagtitiwala ko ay nasa iyo, Panginoon. Sapagat ang kayamanan ito ay mawawala ng kabuluhan pag wala ka, Panginoon, sa aking buhay. Amen po ba? Dapat makita natin ang mga ganong katotohanan ng buhay, mga kapatid. Kasi may mga tao na kapag maganda ng kalagayan ng kanyang buhay, parang doon na siya doon niya na inilagak ang kanyang pagtitiwala. Na para bagang kompleto na siya kasi maganda ang buhay, maganda ang pamilya, maganda ang negosyo, maganda ang trabaho. Parang doon na siya nagtiwala at nakalimutan na niya, hindi na siya nananalangin, hindi na siya dumadalo, hindi na siya nagpapatuloy kay Lord kasi yung pagtitiwala niya, na-focus na po doon. Nakikinig po ba kayong lahat? Salamat sapagat narito po tayo despite the fact na meron tayong pinagdadaanan, yung iba naman yung pinagpapala ng Diyos, tayong lahat ay dapat nananatili kay Lord, nagpapatuloy sa Panginoon, dumadalo sa gawain ng Diyos. Sapagat ito, ang pagpapakita ng pagtitiwala po natin ay wala sa mga bagay-bagay, kundi nasa Panginoon ang ating pagtitiwala. Nakikinig po ba kayong lahat? Lalo na sa mga panahon, mga kapatid, na tayo po'y pinagpala na. Dapat nagpapatuloy kang nagtitiwala kay Lord, nagpapatuloy kang dumadalo, nagpapatuloy kang nananalangin, nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat
wala na pong pinagpaan ng tao, kundi yung taong nagtitiwala sa Panginoon. Amen po man. Kaya sabi ng aklat ng Matthew chapter 5, na mapalad yung taong wala nang ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. Amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? Na wala nang ibang inaasahan, di tayo maasa sa ibang mga bagay, kundi ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. At amen, yung nakikinig magsabi ng amen. Sabi po ng Isaiah 14, But they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Yung binabanggit na wait ay pagtitiwala, pag-asa, pagtitiwala sa Panginoon. Tiwala lang, mga kapatid. Kasi kabahagi po ng ating pagtitiwala, talagang may mga time of waiting. As we continue to trust the Lord, may mga bagay na maghihintay po talaga tayo. At dyan sa paghihintay na yan, dyan makikita yung ganap na pagtitiwala mo kay Lord. Kasi may mga time na yung mga hinihiling natin, may mga time dumarating kagad. May mga pagkakataon naman hindi kagad dumarating. Pero dyan po makikita yung ganap na pagtitiwala mo kay Lord. Na kahit na medyo tumatagal, nandiyan ka pa ba? Nagtitiwala ka pa ba? Naniniwala ka pa bang merong magandang bagay na mangyayari sa buhay mo? Are you listening? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang pinakamahirap kasing kalagayan natin, yung paghihintay. Nakakainip po maghintay, mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? But you need to wait. Kasi doon makikita yung iyong ganap na pagtitiwala pag marunong kang maghintay sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. According to Proverbs chapter 3. Ito po ang verse, sabi ni Job, ito yung verse na ginamit ni Lord sa kanya, kaya siya nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, sabi ng ating gobernador, lahat ng kanyang mga pangarap, nakamit niya sa takdang panahong kanyang itinakda. Sabi niya, pagdating ko ng ganitong edad, magiging congressman ako. Pagdating ko ng ganitong edad, magiging governor ako. Pagdating ko ng ganitong edad, yayaman na ako. Lahat daw yun, lahat ng kanyang mga pangarap ay nagkaroon ng kaganapan sa kanyang sariling lakas at katalinuhan. Kaya nga sabi niya, dumating ako sa point na naging mayabang na ako. Kasi tingin ko, lahat kaya kong gawin sa sarili kong lakas. Pero dumating siya sa point ng kanyang buhay na sabi niya, ang hirap magtiwala sa Panginoon, sabi niya. Kung sa sarili mong gawa, kaya mo naman. Sabi niya, kaya nahirapan akong magtiwala bilang abogado, sabi niya. Lahat ay iniisip ko at lahat kinukonseptualize ko. At nangyayari naman, ba't kinakailangan ko pa ang Panginoon? Pero dumating siya sa time na wala siyang magawa kundi magtiwala sa Panginoon sa larangan ng kanyang buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? At ngayon may kinakaharap na namang problema ang ating gobernador. Amen po ba? Na halos sususpindihin po siya. Nagkaroon lang ng temporary restraining order. Kasi pag natuloy ang kanyang suspension, hindi po siya makakatakbo at makakapag-file ng candidacy this coming October. Pagka natuloy po yung kanyang suspension of 6 months, ay lalampas na po, dadaanan niya na po yung filing of candidacy. At pag yun ay naganap, na siya totally sinuspend, hindi po siya makakatakbong governor. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Sabi niya, nung nakausap namin siya, humingi siya ng prayer sa mga pastor ng Nueva Ecija. At pumunta kami sa kanya, dumalaw kami. Kasi mayroong sama ng pastor ng Nueva Ecija na yung kabuuan ng mga pastor sa Nueva Ecija na sa ngayon ako po matayong vice chairman. At nandun kami kay Gob at pinag-pray namin siya, tatlo kami nag-pray sa ating mahal na governor. Sabi niya, dito sa kaso kong ito, sabi niya, kayang-kaya namin tapatan ng legal. Kasi talagang wala naman kaming ninakaw na ibinabato nilang issue sa amin. Kaya lang, sabi niya, ang usapan kasi dito, hindi lang legal. Ang usapan minsan, pera-pera din. Kaya sabi niya, kailangan ko ng prayer namin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan kasi, minsan kasi pag dumarating po sa mga hustisya ng ating bansa, minsan kahit may katwiran ka, pero parang mas makapangyarihan yung pera doon sa may katwiran. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yan sabi ng ating gobernador, panalangin nyo. Panalangin nyo. Kaya namin sagutin lahat ng mga accusation, kaya namin bigyan lahat ng documents.
Pero sabi niya, wala pa rin pinakamahalaga, kundi ang panalangin para sa laban na ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya po, yun po ang kahilingan ng ating governor. And of course, papanalangin din natin ang kanyang health sapagat siya po ay nagpapagamot sa kasalukuyan. At papunta po siya, alam ko by Monday, pupunta siya ng Singapore para doon naman magpagamot. At grabe po, no? Kala po natin gano'n ang buhay ng ating governor, pero mas malalaki po ang mga problema po niya sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Na tinitingnan natin siya, manang lalawigan, may power, may kakayahan, may kayamanan, pero napakabibigat po ng problema ng ating governor. Kaya kung titingnan po yung mga problema natin, maliliit na ngayon po yung sa atin. Amin po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga kahit na siya governor, kailangan niya ng panalangin po ng bawat isa po sa atin. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Ang nakatutuwa sa ating governor, natutunan niyang magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Na hindi na siya asa sa kanyang sariling kakayahan, kundi magtitiwala siya sa kakayahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga dito sa kanyang kasong kinakaharap ngayon, sabi niya kayang-kaya naming tapatan, sagutin, at bigyan ng mga karampatang documents na hindi ko ninakaw yung sinasabi nila na yun. Kaya lang, kinakailangan pa rin natin ng panalangin para sa bagay na ito. Amen po ba? Na hindi siya nagtitiwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang magagawa, kundi ang pagtitiwala niya inilalagat niya sa kamay ng ating Panginoon. Nawa, ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kay Lord natin ipagkakatiwala, maaring tayo po'y nasa tama, tayo nasa totoo, pero pag hindi po binasbasan at hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon, baka may isang araw, ikaw pa ang matalo at ikaw pa ang magapi ng kaaway kasi hindi mo ipinagkatiwala sa Panginoon. Itiwala mo sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Alam niyo po, sa buhay ng nating mga Kristiyano, marami po mga tao nangangako sa atin. Salamat po sa kanila. Pero may mga times, hindi po sila nakakatupad at hindi sila makakatupad. Pero mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamahalaga, yung mga nangangako sa atin, ilalagak natin sa kamay ng Panginoon. Hindi man nila natupad, si Lord ang tutupad. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Noon, may mga taong sabi nila, pagka nagpatayo tayo ng bahay samahan, tutulong sila, bibigay sila. Pero mga kapatid, hindi po sila tumulong. Hindi sila nakapagbigay. Pero ipinatapos ni Lord itong sambahan ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi pag nagtiwala ka kay Lord, yung mga nangako sa iyo maaaring hindi tumupad, pero si Lord tutupad. At gagamit siya ng tao para tuparin ang pangarap na inilagay niya sa puso't kalooban. Amen po ba? Ang pinakamahalaga, magtiwala ka sa Kanya. Inilagat mo sa Kanya. At makikita mo what God will do, God will make a way for you. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya what is trust? Trust, the foundation of relationship. Sa ating relasyon sa Diyos, mahalaga yung pagtitiwala. Na nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo nagdududa sa Kanyang mga pangako. Kasi ang Diyos ay tapat, tutuparin niya ang Kanyang naipangako. Amen po ba? At sa bawat relasyon, mga kapatid, napakahalaga ng pagtitiwala. Relationship with the Lord and relationship with other people. Relationship ng mag-aasawa, napakahalaga ng pagtitiwalaan diyan sa mga relasyon na yan. At kapag ka mayroong pagtitiwala, tumatatag ang bawat pagsasama. Amen po ba? Kaya ang kaaway, sinisira niya ang pagtitiwala natin sa isa't isa. Kasi pag wala nang pagtitiwala, wala na, mas mawawasak na po ang anumang relationship, anumang pagsasama, pag wala nang tiwala sa isa't isa. Pero pinakamahalaga na tiwala ay kay Lord. Amen po ba? Pag natutunan natin magtiwala sa Kanya, matututunan din natin magtiwala sa buhay ng ating mga kapamilya, mga kabiyak, kaibigan, dadaloy na po yan. Pero ang trust, foundation of relationships. Maraming mga relasyon, wala lang pong S yan. Pero trust is the foundation. Trust, according to the dictionary, is a firm belief in the reliability, ability, and strength of someone or something. Trust, isang firm belief, paniniwala na reliable siya, may abilidad, may kakayahan, ang taong ito o ang isang bagay. Amen po ba? Kasi sinabi niya someone or something. Kasi may mga time na nagtitiwala din naman tayo sa mga bagay-bagay na nasa sa atin. Nakikinig pa ba kayong lahat? Halimbawa, yung mga inuupuan natin. Pag upo natin dyan, nagtitiwala tayong
hindi mababakli ang paa niyan. Amen po ba? Na kaya tayong dalhin yan. Kaya sabi niya, or something. Maging sa mga bagay-bagay, nagtitiwala po tayo. Are you listening? Ayan. Kaya sa mga bagay-bagay, strength of someone or something. Kasi yung pagtitiwala, pwedeng ilagay sa tao, pwede rin ilagay sa mga material na bagay. Pero wala nang pinakamahalaga, kundi yung trust kay Lord. Amen po ba? Sapagat yon ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya ngayon to trust God is to believe in His reliability, truth, ability, and strength, and being confident of His love and grace, goodness, and faithfulness to us. Yan yung pagtitiwala sa Panginoon. Titiwala tayo na mabuti si Lord. Nagtitiwala tayong tapat si Lord. Mahal tayo ni Lord. Amen po ba? At puno siya ng biyaya para sa atin. Nagtitiwala tayo ng yung kanyang mga salita ay totoo. Yung mga kanyang pangako ay gaganapin niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga sa kanya natin isasaling ang ating mga pagtitiwala. At ito po, yung ating pag-asa, pananampalataya, pagtitiwala, magkakalaki po yan. At yan ay dapat ilagak natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Darating tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na talagang uhubugin ng Diyos ang ating mga puso at kalooban for us to be able to put our faith and trust in the Lord only. Sa Kanya lang, sa Kanya lang, sa Kanya lang. Kaya nga dumarating po tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi na natin kaya, paano ba natin malulutas, ano ba ang solusyon sa bagay nito. Kasi ang gusto ni Lord, sa Kanya mo isalig, sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka tumangan, sa Kanya ka kumapit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga pag meron po tayong mga pinagdadaanan, do not lose hope. Kasi pinadaan ka dyan ni Lord para sa ganon, pagtibayin niya ng pagtitiwala mo, ilagak mo sa Kanya lamang. Lahat ang nakikinig, magsabi ng Amen. Tingnan po natin ito mga kapatid, yung isang yan. Do not put your trust in, yan, Jeremiah chapter 9. This is what the Lord says, the wise must not brag about their wisdom. The strong men must not brag about their strength. The rich must not brag about their money. Huwag daw po tayong magyayabang o magtitiwala sa ating sariling karunungan, sa ating sariling lakas, at sa ating mga kayamanan o pera. Kasi ang lahat ng yan mga kapatid ay magagandang regalo ni Lord sa atin, pero hindi po dyan nakasalig ang ating mga buhay. Ang nakasalig tayo, ang ating pagtitiwala ay kay Lord po lamang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dapat kay Lord, hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling karunungan, hindi sa sariling kagandahan, hindi sa sariling kayamanan. Sapagat ang lahat ng yan sa isang igla, pwedeng mawala po mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ang lahat ng yan ay hindi po magbibigay ng ganap na contentment and satisfaction sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang makapagbibigay lang ang Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng Amen. No, isang araw, napanood ko yung simple video ni Sarah Geronimo. Sabi niya, ang kaganapan ng buhay at hindi nasa success, hindi nasa mga bagay-bagay sa paligid natin, kundi nasa Panginoon. No, sabi niya, nagpapasalamat ako, sabi niya kay Gary V, sapagkat binahagi na niya ako ng salita ng Panginoon. Sabi niya noon, ang akala ko, pag marami na akong pera, matagumpay na ako, sikat na ako, akala ko wala nang problema. Pero mas marami pa ng problema. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hanggang nakilala niya at napagtanto niya na si Lord lang talaga. Kaya minsan dumarating tayo sa mga ganung punto ng buhay natin para ma-zero in tayo na ang buhay mo ay hindi magiging ganap na matagumpay, contented and satisfied unless you find yourself in the Lord. Na kinakailangan na kay Lord ka. Kinakailangan pagtitiwala mo na sa Panginoon. Amen po ba? Yung iba ay nahanap nilang kanilang kagalakan sa iba't ibang mga bagay. Kaya nga yung iba ay pupunta sa mga bisyo ng buhay, sa alak, sa droga, at iba't ibang mga bisyo, iniisip nila doon sila sasaya. Yung iba naman gusto nilang maabot ng kanilang mga pangarap, iniisip nila doon sila sasaya. Pero pagdating ng time na na-reach natin ang mga peak ng lahat ng yun, hindi pa rin tayo ganap na masaya unless makilala natin si Lord at ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Doon pa lamang natin masasabi, ito ang ganap na buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kung meron man po tayong mga yaman, lakas, karunungan, o kalakasan ng wisdom, karunungan, at kayamanan,
hindi po tayo dyan, hindi po dyan ang ating pagtitiwala. Lahat ng yan ay mga pagpapala ni Lord para sa buhay natin. Pero wag po tayo madadivert na doon na po tayo, wag po tayong maliligaw. Na parang doon na lamang tayo nakasalig at nagtitiwala at nawala na yung pag-asa natin sa Panginoon. Nawala na yung tiwala natin kay Lord. Yung iba kasi namamali, naliligaw na. Kaya kapag ka pinagpapala na, makikita mo, hindi mo na nakikita sa church. Kasi pinagpala na ang buhay. Kasi maunlad na ang buhay. Kasi maganda na ang negosyo. Kasi maganda na ang trabaho. Kaya minsan hindi mo na sila makikita sa gawain ng Diyos. Sabi nila, masyado na akong abala pastor. Wala na akong oras dumalo ngayon. Kasi ang laki-laki na ng negosyo ko. Kasi ang ganda-ganda na ng business ko. Kasi pag linggo, nag-outing kami ng aking pamilya. Bakit samantalang noon, nung sila'y walang-wala pa, hirap na hirap ang buhay, lagi nandito sa gawain ng Diyos. Kaya nga, hindi po masama umunlad mga kapatid. Masarap umunlad, masarap imaman, masarap gumanda ang buhay, pero dapat ang pagtitiwala mo na kay Lord pa rin. Habang pinagpapala ka ni Lord, nandiyan ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin, dumadalo ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng time sa Panginoon, nakikinig po ba kayong lahat? Ibig sabihin ng pagtitiwala mo, hindi mo iniaalis sa Panginoon. Na kay Lord pa rin ang ganda mong pagtitiwala kahit na ikaw ay sobra ng pinagpala ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mahalaga, nagpapatuloy sa Panginoon sapagkat ito'y bahagi ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng amin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, that if someone wants to brag, kung gusto mong magmalaki at gusto mong may ipagmalaki, let them brag about this. Ito raw yung dapat nating ipagmalaki. Let them brag that they learn to know me. At pagmalaki daw po natin na natutunan nating makilala ang Panginoon. Let them brag that they understand that I am the Lord, that I am kind and fair, and that I do good things on earth. I love this kind of bragging. This message is from the Lord. Ito rin dapat nating ipagmalaki. Yung nakilala natin si Lord, naunawaan natin na ang Diyos ay mabait, mabuti, tapat sa ating mga buhay. Ito raw ang dapat nating ipagmalaki. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat itong ganitong pagmamalaki ang nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga sabi din ng aklat ng 1 Corinthians, kung sino mang merong gustong magmalaki, ang ipagmamalaki mo'y si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kung meron ka mang magagandang achievement, of course, Panginoon, salamat po. Ako'y nakatapos. Ako'y naging honor. Pero Panginoon, sa iyo po ang papuri. Kasi sa iyo galing ang aking karunungan. Sa iyo galing ang aking abilidad. Sa iyo galing, Panginoon, ang aking husay at galing. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Na sa iyong mga nakamtan, hindi mo kinakalimutan na ang lahat ng yan ay nagbuhat sa ating Panginoon. Kaya ganun po dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, ang pagtitiwala mo, hindi na-divert sa iba, ang pagtitiwala mo na kay Lord pa rin. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amin. Kaya ingatan po natin, mga kapatid, salamat po sa mga dakilang bagay na nangyayari sa atin. Salamat sa mga kayamanan, kaunlaran, kasaganaan ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, huwag mong palilimutan, lahat ng yan, biyaya ni Lord sa buhay mo. Kasi nagtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Lahat ng yan ay bigay sa ni Lord kasi pinagtiwalaan mo siya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka nanalig, sa Kanya ka kumapit at naranasan mo ang bagay na yan. Pero pag naranasan mo ang mga tagumpay ng buhay, huwag kang lalayo sa Kanya. Huwag kang tatalikod, huwag kang lili sa kaliwa, huwag kang lili sa kanan. Diretso lang, mga kapatid. Are you listening? Are you listening? Kasi yung iba hindi nila napansin na liis na po sila. Kaya hindi na si Lord ang kanilang priority. Yung tiwala nila napunta na sa iba. Iniisip nila ngayon, mayaman na ako. Pag nagkasakit ako, pwede akong magpagabot kahit saan doktor. Pero dapat natin malaman, kahit meron kang pagamot. Pero pag hindi binasbasan ni Lord, wala rin po. Nakikinig po ba kayong lahat? Marami na pong mayayamang tao. Hindi po nila nadugtungan ng buhay nila sa magitan ng pera nila. Si Lord pa rin ang may hawak ng buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi po ang yaman. Kahit ng mga pinakamagagaling na doktor. Kung talagang ang buhay ay nasa karunungan, ang buhay ay nasa pagiging mahusay at magaling, kayamanan. Mga kapatid, di sana yung mga mayayaman at mga doktor hindi na sana namamatay.
Pero dapat nating malaman, si Lord pa rin ang pinakatakila sa lahat. Siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga dapat ang tiwala mo na kay Lord lang. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya po, yun ang dapat na maging lakad po ng buhay ng bawat isa sa atin, na wala nang ibang pinakamahalaga sa buhay nito, kundi ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Tingnan po natin itong kasunod, mga kapatid. The men who trusted God. Ito yung mga lalaking nagtiwala sa Panginoon. Marami po, pero nagbigay lang po ako ng ilan dyan. Tingnan po natin, una sa lahat, eto. Joseph trusts God to fulfill his God-given dreams. And despite the difficult years of his life's journey, finally, his trust in God paid off. Si Joseph ay nagtiwala sa Panginoon, binigyan siya ng pangarap ng Diyos, binigyan siya ng panaginip ng Diyos na siya'y magiging pangunahin sa kanyang mga kapatid, lulod sila lahat sa kanya. Pero pagkatapos ng kanyang pag-share ng kanyang pangarap at panaginip sa kanyang mga kapatid, lahat sila'y hindi natuwa sa kanya. Na hindi naniwala at hindi natuwa sa kanya. Kung kaya nangyari kay Joseph, siya'y pinagkaisa ng kanyang mga kapatid, ibinenta hanggang naging alipin sa Egypt. Pagdating naman sa Egypt ay nakursunadaan siya ng asawa ni Potiphar na sinasabing gusto siyang rapin sapagkat tinutokso siya pero hindi siya nagpatokso. Kaya dahil doon siya nakulong. Nung nasa kulungan na siya, ay meron siyang pinagpaliwanagan ng panaginip doon. Sabi, pag nangyari na itong panaginip na ito, nakabalik ka na sa Paraon, alalahanin mo naman ako. Pero nakalimutan pa rin siya noon. Nakikinig po ba kayong lahat? Si Joseph po ay puno ng maraming mga sama ng kalooban, bigat ng kalooban, kung titingnan po natin. Sapagat sa kanyang mga kapatid pa lamang, hindi po siya kursunada ng kanyang mga kapatid kasi siya ang paborito. Kaya yung mga kapatid niya nahihigit sa kanya. Pagdating naman sa house ni Potiphar, siya naman ay napagbintangang nang-rape at gustong rape yung asawa ni Potiphar. Pagdating naman sa kulungan, yung inaakala niyang taong na tinulungan niya ay tutulungan siya, hindi rin po lang yan. Kaya marami po siyang mga heartaches. Pero ganun pa man, napagtagumpayan niya po ang lahat ng iyon. At ang kanyang pagtitiwala kay Lord ay nagdala sa kanya para sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Minsan marami pong dumarang mga heartaches sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga, guard your heart. Guard your heart, for out of it are the issues of life. Sapagat marami pong mga sitwasyong darating sa buhay natin, it will either make you bitter or better. Kinakailangan you are getting better. Ibig sabihin, pag ikaw ay getting better, nagtatagumpay ka sa mga sitwasyon ng buhay mo. Huwag ka magpadaig sa mga hinanakit at sama ng loob, magpatawad ka. Huwag ka magpadaig sa mga inggit, sapagkat may takdang panahon sa isilod, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag ka madaig ng mga pag-aalinlangan. Manampalataya ka at maniwala na mayroong inilalang maganda si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan may mga nangako sa iyo, hindi ka mapahal, pabayaan mo na lang. Hayaan mo si Lord gagawa ng paraan para sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? As a pastor, mga kapatid, as a pastor, marami na rin pong mga nangako. Pero ganun pa man, natutunan namin kay Lord umasa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan, sabi ko nga sa inyo, nung papunta si Jesus sa Canada, marami kaming nilalapit ng mga tao, pinakausap ng mga tao. At si White, sabi niya, baka pwede nating mahiraman ng pera kung ganito. Sabi ko, try mo. Pero titignan natin. At kinausap niya, pero nabiguso. Close sa amin, may kakayahan. Kaya lang, hindi kami napagbigyan. Pero ganun pa man, ang laging sinasabi namin, hindi siya ang paraan ni Lord. May paraan si Lord para sa atin. Laging ganun po ang aming sinasabi. Kapag meron kaming nilapitan isang tao, hindi kami napagbigyan, of course, masakit sa kalooban niya. Medyo masakit sa kalooban. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero dapat nating malaman, pag hindi po niya tayo pinagbigyan, hindi siya ang gagamitin ni Lord. May ibang gagamitin si Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ganun po sa buhay natin, mga kapatid. Huwag po tayo magpinanakit, sama ng loob. Although minsan masasaktan din tayo, pero let us learn to understand, to forgive, magparaya, magpatawad. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sa ganon, hindi po maapektuhan yung ating mga puso't kalooban kasi piniprepare lang tayo ni Lord for the next level of our lives.
Kaya itong si Joseph, marami po siya mga heartaches. Marami po siya mga hurts sa kanyang puso. Pero hindi niya po pinag-iral yun sa kanyang buhay. Sabi nga ng Bible, and the Lord was with Joseph. Si Lord kasama ni Joseph sa kanyang buhay. Sa kulungan, sa pagiging alipin, no? At sa mabibigat na sitwasyon ng kanyang buhay, binantayan ni Joseph ang kanyang sarili at inilagak niya ang kanyang buong pagtitiwala sa Panginoon. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, dumarating tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na gusto ni Lord ang full trust mo sa Kanya lang. Sasara niya yung mga pintuan. Yung mga inaakala mong makatutulong sa iyo, hindi makakatulong sa iyo. Gagamit siya ng mga taong hindi mo akalain. Yun na din po na magsabi ng amen. Yung mga hindi mo akalain, yun ang gagamitin ng Panginoon. Minsan, maraming taon na nakararaan, December noon, yung isang pamilya dito sa ating church, tingin ko napakahirap ng kanilang buhay. Sabi ko, parang itong buhay ng pamilya ito, napakahirap. Parang dumadaan sila sa matitinding pagsubok ng buhay. Tagal na po, maraming taon na nakararaan. Alam niyo po, araw ng December yun po, binigyan ako ng love gift ng babaeng yun. Sa tingin ko, parang hirap na hirap sila sa buhay, napakaraming pagsubok. Pero binigyan niya ako ng love gift. Nung makita ko yung love gift na binigyan niya sa akin, 3,000 pesos. Sabi ko, grabe naman kahapon ng babaeng ko. Tingin ko, napakahirap, hindi kaya magbigay ng love gift. Pero nung araw na yan, nagbigay siya sa akin ng 3,000 pesos. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan mga kapatid, yung mga hindi natin sukat akalain, yun biglang ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Minsan naman yung mga inaakala nating tutulong sa atin, hindi ginagamit ni Lord kasi gusto ni Lord, huwag kang umasa sa tao. Gusto niya sa kanya ka lang umasa. Amen po ba? At magugulat ka sa mga kaparaanan ng Panginoon. Sabi nga na aklat ng Isaiah, sabi ni Lord, your ways are not my ways. Yung mga paraan mo, hindi ko paraan. Meron akong paraan, kakaiba para sa iyo. At yung mga kaparaanan ni Lord, magugulat ka. Magugulat ka sa kaparaanan ng Panginoon. Yung minsan meron kang pinaplanong ganito, lalapitan, tutulong sa iyo. Tapos hindi mangyayari pala meron ibang plano sa Lord. Basta mahalaga, yung pagtitiwala mo, ilagak mo lang kay Lord. Kung meron mang mga taong binigo ka, huwag mo kang tatanim ng sama ng loob. Sapagkat hindi naman sila ang Panginoon ng iyong buhay. Si Lord, meron siya magandang paraan para sa iyo. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Isa pang mga kapatid, tingnan natin. Moses in front of the Red Sea. He prayed and trusted God to make a way when there seems to be no way. And God showed up. Si Moses, nung hinahabol sila ng mga Egyptians, dumating sila sa dead end ng kanilang pagtakbo. Sapagkat wala na silang matatakbuhan, nasa likuran nila yung mga Egyptians, nasa harap naman nila Red Sea, dagat na pula. Kaya wala na silang mapupuntahan. Pag pumunta sila rito sa dagat, malulunod silang lahat. Pag doon naman sila, hinahabol sila ng mga Egyptians. Sapagkat umalis na sila bilang mga OFW sa Egypt. Silang lahat ay umalis at pinayagan ng Paraon. Kaya na napag-isip-isip ng Paraon, pag nga ba natin pinayagan sila, wala na tayong mga alipin dito. Kaya hinahabol sila ng hinabol hanggang sa dumating sila sa dead end, sa Red Sea. Doon sa Red Sea na yun, doon tumawag si Moises kay Lord at nagtiwala siya, Panginoon, nililigtas mo kami rito. Amen po ba? Kaya sabi ni Moses sa kanyang mga kasama, huwag kayong mabahala, the Lord will fight for us. At ang Panginoon ay gumawa ng kaparaanan sa isang taong nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, magtiwala ka kay Lord, may paraan sa iyo si Lord. Amen po ba? Gagawa siya ng way sa iyo. Gagawa siya ng paraan sa iyo. Magtatagumpayin ka niya. Yung inaakala mo wala ng pag-asa, may pag-asa pa, mga kapatid. Amen po ba? May magagawa pa si Lord. Amen po ba? Huwag mo akalaing sumara na. Kung sumara man ang mga pintuan, magbubukas si Lord ng mga bintana para sa iyo. Amen po ba? Sabi ng iba kasi yung pintuan konti lang, mas marami yung bintana. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yung kasabihan, when God closes a door, He opens windows. Amen po ba? Kung ang Diyos ay nagsara ng pinto, magbubukas naman siya ng mga bintana. Kasi sa bawat lugar at sa bawat tahanan, mas marami bintana kaysa pinto.
Yun po yung natural. Although sa iba, maaaring konti yung bintana, mas maraming pinto, pero in the natural, talagang mas malaki ang bintana kaysa sa mga pinto. Mas maraming bintana. Dito nga lang, tingnan niyo yung bintana natin. Napakarami. Ang pintuan natin yun, at itong dalawang ito, 3. Pero yung bintana natin, napakarami. Amen po ba? Ibig sabihin, sumaraman ang mga inaasahan mo, maraming kaparaanan si Lord ang bubuksan para sa iyo. Amen po ba? Tumingin ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya. Kung kinakailangan, kung nahihirapan ka magtiwala, go in prayer, lumuhod ka sa Panginoon. Alalahan mo Kanyang mga pangako at magbibigay siya ng kaparaanan niya para sa iyo. Amen po ba? Sige, palagpakan natin malakas na. Kaya si Moses, naranasan niya, despite the fact, wala na, sarado na, wala na kaming dadaanan, pero si Lord gumawa ng daan para sa kanila. And God will make a way for you. Gagawa si Lord ng paraan para sa iyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ako pa'y nagkaroon ng bago nung unang-una kong kotse, nananalangin lang po ako magkaroon ng kotse, pero hindi ko alam paano nangyayari. Maging mga kapatiran natin noon, naririnig ko lagi, Panginoon, yung bagong sasakyan ng aming pastor. Panalangin lang, panalangin. Hindi ko alam paano mangyayari. Hindi ko alam sinong gagamitin ng Panginoon. Pero ilang taong ding pinanalangin. Hanggang si Lord nag-open ng kaparaanan para mabili yung kotse na yun. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At actually, dalangin ko noon, sabi ko, Lord, pagkatapos ng kotse ko nito, ang gusto ko po yung susunod kong kotse, yung mga anak ko naman ang bibili. Pero nung nakaraan, pinapost ko rito yung aking sasakyan. Kasi gusto ko nang mapalitan yung sasakyan kong Vios. 14 years na. 14 na taon na. At hanggang sabi nung isa kong anak, kay mama niya, tanggalin nyo na yung kotse ni Daddy Ron. Kami nang bibili ng bata. Amen po ba? Pero noon ang plano ko talaga, tutulungan pa rin ako ng church. Pero yung una kong panalangin noon, binigyan kasagutan ng Panginoon. Na pagkatapos Panginoon ng kotse kong ito, gusto ko naman yung na binigay sa akin ng church. Gusto ko naman yung mga anak ko naman ang gamitin ko. Amen po ba? Pero hindi ko alam kung paano mangyayari. Kaya pinopost ko pa rin yung aking kotse noon. Yung van natin at saka yung kotse. Pero dumating yung pagkakataon na gano'n. Sabi nung isang anak na, tanggalin nyo na yung kotse ni Papa Ron. Kami na ang bibili. Kami na ang bahala. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, may takdang panahon ng lahat ng bagay. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Noon po, nung ako'y bago-bago nagpapastor, nakakita ko ng mga pastor na nag-birthday. Pinagse-celebrate sila ng kanilang church. Naiinggit po ako. Kasi ilang taon na aking pastor, siguro 5 taon na, 7 taon, 8 taon. Hindi naman ako pinaghahanda ng church. Basta't birthday ko, lumipas na. Tapos yung aming senior pastor na nandun pa tayo kay Bishop Ray Benito, pag birthday niya, nag-aambagan ng buong church, kasama kami para i-celebrate. Pero deep within, pinagpe-pray ko, Panginoon, kailan naman to? Matagal na po ako nagpapasto, 8 taon na po, 10 taon. Pero hindi naman ako pinaghahanda ng aking church. Ang hirap po kasi, yung bang sabihin ng pastor na, paghandayan naman ako, birthday ko, napakahirap mo. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Napakahirap po nun, napakahirap nun. Na magsabi, na ikaw ang magsasabi. Ang hirap po nun. Kaya inintay ko lang yung panahon ni Lord. At dumating naman yung takdang panahon. Amen po ma? At napapasalamat po ako sapagkat may mga nag-initiate na po, na simulan na, at nagpatuloy na nagpatuloy. Maraming salamat po. Pero dumating sa season ng paghihintay. Panginoon, sana ako din. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Dinadalangin ko ito yung makikita ko rito. Sabi ko, Lord, punuin niyo po ng mga 4 wheels na sasakyan itong aming garahe. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Kaya yung mga naririto, magkakaroon kayo ng mga 4 wheels na sasakyan. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung naniniwala po, malakpak ng malakas sa Panginoon. Pag may 4 wheels na kayo, dapat mag-iimbita kayo ng mga unbeliever, dadalhin nyo rito. Amen po ba? Huwag lang kayong pupunta. Dapat may mga dadaanan kayo.
para maisama niyo sa gawain ng Panginoon. Lahat ng nakikinig po, magsabi ng Amen. O next, isa pa, sabi rito. Prophet Elijah was sent by God to a poor widow in Sarephat in times of famine to test his trust in God's providence. Truly, God provides. Si Elijah, nung panahon na nagkaroon ng taggutom at tagtuyot, pinadala siya ng Panginoon, pumunta ka sa Sarephat, yung babaeng balo doon. Pinapunta siya ng Panginoon doon sa babae, yung babae wala na rin palang pagkain. Sabi ng Panginoon, pumunta ka ron sapagkat pakakanin ka ng babaeng yun. Nakikinig pa po ba kailangan? Parang hirap humingi ng tulong doon sa isang babae na kung saan huling pagkain na niya. Hihingin mo pa? Nakikinig po ba kailangan? Kaya nung humihingi siya ron sa babae, sabi, pakanin mo nga ako, sabi niya. Kaya pwede ka bang maiinom dyan? Sabi ni Elijah. At sabi, pagpo mo nga ako ng maiinom. At ipaggawa mo na rin ako ng makakain, ng tinapay. Sabi ng babae kay Prophet Elijah, sabi niya, alam po ni Lord, huling takal na lang po ito. Kung aming gagawing tinapay, pagkatapos naming lutuin ito at kanin, mahintay na lang namin mamamatay na po kami. Sapagkat wala na po kaming pagkain. At tagtuyot, taggutom ng panahon na yun. Pero sabi ni Elijah, huwag kang mabahala. Basta ipagluto mo at pakanin. Sapagkat hindi ka mauubusan ng harina sa gagawin mo yan. Amen mo? Nakikinig po ba kayong lahat? Si Elijah ay isang test din ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Napupunta siya ron sa isang babaeng mahirap. Bakit hindi siya pinapunta ni Lord sa mga hari? Bakit hindi siya pinapunta ng Panginoon sa mayayaman? May mga mayayaman din naman siguro ng panahon na yun. Bakit doon pa sa mahirap? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya minsan nakakagulat ang kaparaanan ng Panginoon. Minsan yung nakakala mong wala, magkakaroon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan nagsimula tayo sa isang church na walang-wala. Hirap na hirap. Walang kakayahan. Pero pagdating ng time, pagpapalain naman ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga marami po nagsimula sila sa iglesia, sa church, pagsisimula, na puro nahihirap. Puro walang-wala. Pero pagdating ng time, pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Maging sa iglesia nito, nagsimula tayong walang-wala, di natin alam paano makakabili ng lupa. Kasi kung titingnan natin ang kakayahan natin lahat, hindi natin kayang bumili ng lupa. Hindi natin kayang magpatayo ng bahay-sambahan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, hindi pa po tapos. Amen po ba? Papagawa pa po natin yung second floor ng church na to. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi payayamanin pa ni Lord ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Lahat ng payaman, magsabi ng Amen. Pwede bang palakpakan natin malakas ang Panginoon? Amen po ba? Huwag lang po matakot magbigay. Huwag lang matakot mag-contribute. Huwag matakot mag-tithes. Sapagkat yan ang mga pasimula ng pagiging milyonaryo mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Yayaman ka, huwag ka maghihinaya, magbigay ka ng matapat. Amen po ba? Magbigay ka ng masagana. At pag nagbibigay ka, Lord, sa susunod, gusto ko, mas malaki pa yung ibibigay ko. Amen po ba? Ang isang mahalaga lang, magpakatapat ka sa lahat ng pagpapalang dumarating sa iyo. Lahat ng mga blessing mo, ipaging tapat mo kay Lord. Ibigay mo yung tithes, ibigay mo yung offerings. At makikita mo, mas marami pang nilalaan si Lord para sa iyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Si Elijah, pinadala ni Lord sa isang babaeng balo. Mahirap, pero nandun pa man, ganun pa man, gusto ni Lord, magtiwala siya sa Panginoon na hindi lang yung babae na magpapakain sa kanya, kundi ang Diyos ay magpapala sa kanya at magpapala sa buhay ng babae niya. At pinangyari naman ng Panginoon, pinagpala siya ni Lord, at higit sa lahat, pinagpala ni Lord yung babae niyo. Amen po ba? Na hindi na ubusan ng harina, hindi na ubusan ng langis, ang babae niyo hanggang pumatak uli ang ulan at magkaroon uli ng ani sa lugar na iyon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan, sa loob ng church, minsan may mga tao hindi kaya manapalatayan. Minsan sinasabi na, ba't naman, naghihirap na nga kami, si Bishop, puro hingi-hingi pa, puro offering pa, puro tights pa, pinag-uusapan. Naghihirap na nga kami. Kaya ka nga, tinuturo ko magbigay para hindi ka manatiling mahirap. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sapagkat sa pagbibigay mo, mararanasan ang himala ng Panginoon. Naranasan ko noon na nagbigay ako ng 2 cellphone sa church na to. Noong mga panahon na yun, ang
Kung ang minimiti nating tithes and offerings sa bawat linggo ay 1,000 pesos, ang lagi lang pumapasok, 300, 400, malaki na yung 500. Kaya laging deficit, linggo-linggo. Kaya minsan nagpe-pray ako, sabi ko, ano gagawin ko rito, laging deficit ng church namin. Kahit na anong turo namin magbigay, hindi naman nagbibigay. Minsan nagpe-pray po ako, hindi pa kami rito nakatira, doon pa kami sa take nakatira. Sabi ko, Panginoon, ano bang gagawin? Sabi sa akin ng Panginoon, bigay mo yung cellphone mo. At nung araw na yun, nandito ko, araw ng Sabado, nagpe-pray ako. Kasi linggo kinamukha na. Sabi ko, Panginoon, okay po. Dalawa naman kasing cellphone ko nun. Kaya okay lang po, Lord, ibigay mo isa. Sabi sa akin, nangusap sa akin si Lord, hindi yung isang cellphone ang bibigay mo, yung dalawa. Sabi ko, Lord, isa lang po ang aking hihingin sa'yo. Pag pumayag si White, ibibigay ko po. Kaya pag uwi ko, sabi ko kay White, sabi lang, yung cellphone ko, i-operate ko kay Lord. Ang sagot ng sa akin ni White, kung anong sinabi sa'yo ni Lord, gawin mo. Kaya nung kinabukasan linggo, nung offering time, yung cellphone ko po na yung ay pinasok ko po sa offering bag. Hindi ko na, sabi ko nga po sa inyo, hindi nila napansin. Umiiyak po ako ng araw na yun. Tumutulo po yung luha ko nung inuhulog, nilalagay ko po yung cellphone. At yung cellphone ko na yun, mga kapatid, noon ang pinaka-anong cellphone lang, 5110 at saka 3210. Yung akin noon, 5110 at saka isang Triumph. Isang Triumph at isang 5110. Pero noon, ang sikat na cellphone, 5110 at saka 3210. Yan ang mga sikat na cellphone ng panahon na yun. Inulog ko yung dalawa kong cellphone at ibinenta ko yun para po itulong sa gawain ng Panginoon. At paglipas ng ilang panahon, ako pupunta ng Hong Kong. Pumunta po ako sa Hong Kong na doon po sa Hong Kong, nabigla po ako ron. Hindi ako maasa, hindi ako nagtitiwala kahit kanino, pero may isang babae ron. Binigay niya ako ng 3210 na cellphone. Noong araw na yon, isa sa magandang cellphone yung 3210. Binigyan ako ng babae yun na hindi ko naman, wala naman ako sinasabi sa kanya, wala akong cellphone, kailangan ko ng cellphone, hindi naman sasabi sa kanya, pero binigyan niya po ako. Nagulat po sa babae yun. Amen po ba? Na si Lord may kaparaan ng mga kapatid. Hindi mo sukat akalain, hindi mo kailangan magparinig. Hindi mo kailangan mag-post sa social media. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi nga ni Pastor Eric, huwag niyong gawing social media. Kung meron kayong kailangan, manalangin kayo kay Lord, huwag niyong nang-i-post sa social media. Kasi bakit? Pag pinopost niyo ron, ano ibig sabihin? Humingi pa kayo ng kaya ako na lang si Lord na lang. Amen po ba? Isa ginagamit pa natin yung social media. Nakikinig pa po ba yung lahat? Kaya ako si Lord lang. Amen po ba? Ibig sabihin yung pagtitiwala mo talagang kay Lord. Lahat na nakikinig nagsabi ng amen. Mga kapatid, may paraan si Lord, mga kapatid. Tuturuan ka niya magtiwala. Dumating ako sa maraming problema dito sa church, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ginawa ko ng lahat ng paraan para malutas ang problema. Hindi ko po nalutas. Minsan isang araw, magpupo ako sa sopa namin. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na po kaya. Ubus na po. Lahat ng alam kong paraan, ginawa ko na, wala pa rin. Bahala na po kayo, Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo lang? Doon sa mga panahon na yun na sinabi ko, Panginoon, bahala na po kayo. Doon nagsimulang kumilos si Lord. Amen po ba? Amen. Kasi kung hindi kumilos si Lord noon, wala na po ako sa church na to. At hindi na po akong pastor sa church na to. Pero salamat, ang Diyos ay kumilos, ang Diyos ay gumawa. Kaya po nakapanatili hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. That was during my first 3 years in this church. Unang 3 taon ko sa church na to, sobra pong niluha ko sa church na to. Sobra pong mga problema ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ubus na po ako sa sabong ng dibdib ko. Sa mga anong gagawin ko. Kaya noong mga panahon na yun, dumating ako sa time na talaga na ayoko na ayaw. Pero ang Diyos ay gumawa, kumilos, sa paraang hindi ko puso nakalain. Amen po ba? At dahil sa ginawang yun ng Panginoon, ngayon po nandito pa rin ako sa mahigit 30 taon ako. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat?
Lahat ng yan biyaya ng Panginoon. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Amen po ba? Lahat ng naniniwala at nagtitiwala kay Lord, pwede bang pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon? Mga kapatid, ilan lamang po ito ng mga taong nagtiwala kay Lord. At marami pa po mga kapatid. Pag tinignan niyo ang Bible, makikita niyo marami pang mga taong nagtiwala sa Panginoon. Isa pang matinding nagtiwala kay Lord ay walang iba kundi itong si Ruth at si Naomi. Si Naomi at saka si Ruth, magbiyanan po yan. Sapagat si Naomi po ay napunta sa ibang lugar ng ibang bansa, kasama niya yung kanyang asawang lalaki at yung kanyang dalawang anak na lalaki at yung kanyang mga manugang. Pero doon sa lugar na yon, hindi sila pinalad. Si Naomi, namatay yung kanyang asawa, namatay yung dalawa niyang anak na lalaki. Ang natira sa kanya, si Naomi, yung babae, yung nanay, at saka yung kanyang dalawang manugang. Sabi niya sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo, pumunta na kayo sa inyong mga lugar, iwan niyo na ako sapagkat wala na yung mga anak ko, wala na yung asawa ko. Sabi, magkanya-kanya na tayo. Pero sabi ni Ruth, hindi ko ako iwalay sa inyo. Kung saan kayo pupunta, doon pa ako. Kung sino ang Diyos niyo, yung din ang Diyos ko. At kung saan kayo mamumuhay, doon din ako mamumuhay. Si Naomi ay sinamahan ni Ruth. At nung si Ruth po, nung bumalik po sila sa bayang Israel, ay tinatawag siya Naomi, Naomi. Sabi niya, hindi na Naomi ang aking pangalan, ang pangalan ko ay Mara. Sapagat ako ay nandito, punong-puno ng kalungkutan ang aking buhay. Sapagat hindi ako pinalad sa buhay nito. Pero ganun pa man, si Naomi at si Ruth, sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, ibinanon sila ng Panginoon. Iniingat sila ng Diyos, pinatagpo sila ng Panginoon. At naging si Ruth ay nagkaroon ng isang magandang posisyon at siya ay nakapangasawa ng isang influential person doon sa lugar na yun. At kinandili at kinalinga sila ng Panginoon at pinagpala sila ng Diyos. Amen po ba? Kahit na minsan parang aping-api ka, parang hindi mo na kaya, parang walang-wala ka. Huwag kang mawawala ng tiwala sa Panginoon. May magandang nilalaan sa iyo, Lord. Amen po ba? Hindi ka mananatiling ganyan. Pagpapalayan ka niya. Amen po ba? Minsan parang inaapi, kinakawawa, pero sige lang, tuloy lang. Huwag mo hayaan mapuno ka ng hinanakit, sama ng loob. Just forgive people. Kahit inaapi-api ka nila, pinagsasalitang di maganda, patawarin mo lang, unawain mo lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Panalangin mo lang sila. Amen po ba? At makikita mo may isa isang araw, iaangat ka ni Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon kasi nagtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, yung buod ng ating mga buhay sa Panginoon, magtitiwala. Kinakailangan mo magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat mo mararanasan ng breakthroughs at great victories na inilalaan ni Lord pag marunong kang magtiwala sa Kanya. Lahat ng nakikinig po, malakpak ng malakas sa ating Panginoon. Magtatapos na po ako, how to trust God. Number 1, to know the Lord fully is to trust Him completely. Know the Lord through His Word by listening, reading, meditating, studying, and living in accordance with it. In accordance with the Word of God. Ayon sa Philippians, sabi ni Apostol Pablo, that I may know Him. Dapat ang buhay po natin, patuloy na dapat makilala pa natin ang makilala ng Panginoon. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral, kaya nga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, para sa ganun lalo pa nating makilala ang Panginoon. Pag nakikilala mo si Lord ng malawak, lalong lumalawak din ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Na si Lord hindi lang kayang pagalingin yung sakit mo ng ulo, kaya niyang pagalingin kahit ng pinakamabigat na sakit karamdaman. Kasi nakilala mo si Lord sa magitan ng kanyang salita. Kaya kung mapakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid, you need to remain in the Word of God. Sapagkat sa magitan ng salita ng Diyos, lalo mo nakikilala ang Panginoon. Habang nakikilala mo siya, lalong lumalawak at lumalaki, tumitibay ang iyo pong pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa mga kapatid, you need to understand God's heart, His good intentions and purposes in your life. Kapag ka alam mo na si Lord may magandang layunin sa buhay mo, na ayon sa Jeremiah, that I know the plans that I think towards you, thoughts of good and not of evil, to give you an expected end. May magandang layunin si Lord sa buhay mo. Meron siyang magandang pinaplano sa iyo. Meron siyang magandang intention para sa iyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? And there are times na pinupurify tayo ni Lord. Tinuturuan na tayo magpakumbaba. Are you listening? Minsan tingin natin, humble na tayo. Pero sa harap ng Diyos, hindi pa.
Kinakailangan pang i-refine, kinakailangan pang hubugin, kayasin, kinisin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kung kayo pinadadaan ka niyan, sa mga sitwasyon pa ng buhay mo, pero after all those things, mga kapatid, makikita mo how the Lord will lift you up pagkatapos ng kanyang pagpapalain. Kasi nang tiwala ka sa Kanya, nanatili ka sa Kanya, at umasa ka sa Kanya ng buong puso. Amen po ba? Kaya nga, every time na tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, huwag mawawala yung trust sa Panginoon. At magkakaroon ka na ng trust sa Panginoon. Kung nauunawaan mong lagi, meron siyang magandang plano, meron siyang magandang intensyon, at meron siyang magandang layunin para sa buhay mo. Amen po ba? Hindi siya nagplano ng masama sa iyo. Dumadaan ka man sa isang pagsubok ng buhay, dumadaan ka man sa isang sitwasyon hindi maganda, meron magandang nilalaan si Lord para sa iyo. Amen po ba? That all things work together for good to those who love God, those who are called according to His purpose. May layunin lang si Lord. Amen po ba? Pero pagkatapos ng lahat ng yan, pagpapala naman ang mararanasan mo kasi nagtiwala ka sa Kanya. Lahat ng nagtitiwala mo, malakpak ng malakas sa Panginoon. Pangatlo, dalawa na lang. Surrender your will, your desires, and your heart to Him. Yung binasa natin kanina, Proverbs, no? 3:5-6, no? Trust in the Lord with all your heart. Itiwala mo lang kay Lord, mga kapatid. Kaya si Jesus nga, di ba, dumating siya sa point of His life. Na bago siya ipako sa cross, sabi niya, Father, not my will, but let your will be done. Minsan dumarating tayo sa ganun, Panginoon, bahala na po kayo. Ang kalooban niyo pong maganap. Ang kalooban niyo pong mangyari. Minsan dumarating ka sa tayo sa ganun, makikita sa mga ganung uri ng pananalita natin, na wala na talaga tayong mga inaasahan at maaasahan, kundi ang Panginoon. Pero kapag ka wala ka ng ibang inaasahan, kundi ang Panginoon, you are on the surest and strongest foundation ng buhay mo. Kasi wala ka ng ibang inaasahan at pinagtitiwalaan kundi ang Panginoon. Amen po ba? Lahat ng nakikinig magsabi ng malakas na amen. Kaya nga, itiwala mo sa Kanya, ilagak mo sa Kanya, sapagkat gagawa siya sa bawat isang nagtitiwala sa Kanyang buong puso. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Yung babaeng inaagasan ng dugo, 12 years na inaagasan ng dugo. Sabi ng Bible, napunta na siya sa lahat ng doktor, naubos na ang kanyang kayamanan, pero hindi siya napabuti. Pero dun sa huling pagkakataon na yun, narinig niyang patungkol kay Jesus. Sabi niya, pag nahipo kang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Amen po man. Sa karamiramihang pinagtiwalaan niya, nabigo siya lahat, pero lumapit siya sa Panginoon at doon niya inilagak ang kanyang tiwala at siya'y pinagaling ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Maring ubus na lahat ng paraan mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Kapatid, you are at the right track kasi papunta ka sa isang ganap na pagkakatiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Na pagkatapos mong maranasan ng lahat, masubukan ng lahat, nabigo ka, mga kapatid, yan ang pinakamaganda. Kasi wala ka na ibang kakapitan, si Lord na lang. At pag kinapitan mo si Lord, gagawa si Lord sa buhay mo. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. At bilang panghuling mga kapatid, patiently wait for God. He makes all things beautiful in His time. Konting tiyaga lang mga kapatid, maghintay ka lang. Maghintay ka ng may pagtitiwala sa Panginoon. Huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, huwag kang magdududa, huwag kang mag-aalinlangan. Maghintay ka ng may pagtitiwala sa Panginoon. Gagawa si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Sabi katulad ng farmer, pag nagtanim siya, naghihintay siya ng ilang buwan para sa isang masaganang harvest. Dapat maghintay ka lang. At habang naghihintay ka, maghintay ka ng merong pagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Yung binasa natin, Isaiah 40, that they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang sabi ng Bible. Amen po ba? Tiwala ka sa Panginoon. Amen po ba? Minsan mahirap. Minsan mangyayari pa ba? Pero ang pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi po tayo papahiya ng Panginoon. Amen po ba? Si Abraham, naghintay siya ng 25 years and it paid off. Nakabit niya po, nagkaroon siya ng anak. Si Joseph, naghintay siya ng 13 years bago sa kaganapan ng kanyang pangarap. Hindi ko po alam gaano kadali, gaano kahaba ang ipaghihintay mo. Pero ang pagtitiwala sa Panginoon ay dapat na manatili sa iyong puso sapagkat diyan nakalaan ang mga dakilang pagpapala ni Lord para sa iyong buhay. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. At bilang panghuli, by faith, I trust God. I trust God is always in control. He is guiding me and He will work all things out according to His great love for me. Mga kapatid,
Manampalataya ka, magtiwala ka, sapagat may control si Lord sa buhay mo. Gagabayan ka niya, work niya mga bagay-bagay para sa ikabubuti mo kasi minamahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Basta't mahalaga yung trust mo, ilagak mo ng buong puso sa ating Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. At pwede bang yumukot, pumikit pa kayo mananalangin. Kapatid, sa araw na ito, hindi ko alam anong kalagayan. Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Magtiwala ka lang kayo. Huwag kang magdududa, mag-aalinlangan. Kung minsan naalis sa kaliwa o sa kanan, balik lang. Dito ka lang, diretso lang. Sa isang pagtitiwala, pananampalataya, pag-asa sa ating Panginoon. Sapagat meron siyang magandang bagay na inilalaan para sa iyo. Hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya ipapatalo. Hindi ka niya ilalaglag. Kakampi mo si Lord. Tutulungan ka niya. Pagpapalain ka niya. Makikita mo may paraan sa iyo si Lord. Maring sinubukan mo ng maraming paraan. Pumunta ka na sa iba't ibang tao. Nabigo ka. Pero ngayon lumapit ka kay Lord. Sapagat meron siyang paraan para sa iyo. Meron siyang paraan para sa iyo. Amen. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isang narito. Tulungan niyo po kami magtiwala ng buong puso sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi kami mali sa kaliwa o sa kanan. Bagkos lumakad kami sa isang tuwid na landas. Ito ang landas ng ganap na pagtitiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Nais kong ilagak sa iyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga karunungan, sa kasagutan ng mga problema, kalutasan, Panginoon, para sa mga problema ng bawat isa at anumang pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay. Naaabutin niyo sila, Panginoon. Maring wala na silang solusyon, wala na silang kaparaanan, pero hindi pa po kayo tapos, Panginoon. Nagsisimula pa lang kayo, Panginoon, sa paggawa ng mga dakilang bagay para sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Binitiwala po sa inyong aming iglesia. Marami po kaming gustong marating, Panginoon. Yung sambahan na to, papatayo pa namin yung second to. Payamanin niyo po ang mga miyembro na rito, Panginoon. At ang mga kabataan namin makatapos ng pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng mga taong matapat na nagbibigay, tumutulong sa gawain ng Diyos. Panginoon, ilang bilyonaryo na. Tapos na po ang sambahang ito, Panginoon. Mga 3 million, 5 million. Panginoon, kung pagpapalain yung mga kapatid namin, 5 lang sa kanila nagbibigay ng 1 milyon. Tapos na po yung second tour po namin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. At nagtitiwala na ang proyektong ito'y sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin nilalaga. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ng iglesia. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isa. Pagkatagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat po sa mga kagalingan, kalusungan sa lugar na ito. Salamat po sa kasaganaan ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa promotion na nakalaan para sa amin. At salamat sa breakthroughs and great victories na nakalaan. Magtitiwala kami, mararating po namin. Pagpapalain po kami, aangat po kami sa sagana pong iglesia. Mas marami pa pong darating dito. Marami pa pong sasamba rito, Panginoon. At higit sa lahat, dalangin ko po, Panginoon, marami pang yumaman dito, magkaroon ng mga ganda at malalaking negosyo. Yung mga kabataan namin, yung mga nag-aaral, makatapos sila. Mag-raise up po kayo rito ng mga accountants, mga teachers, mga nurses, mga doktor, mga abogado, mga inhinyero, Panginoon, at iba't iba pang mga professional work, Panginoon, para sa buhay ng mga kapatiran namin. Mag-raise up pa kayo ng maraming mga businessmen and businesswomen sa lugar nito. At sa kanilang mga tagumpay, Panginoon, hindi nila kalilimutan pagpalain ang iglesyang kanilang pinagsimulan, Panginoon. Lord, yung second tour po namin, dinadalangin po namin sa iyo. Pagandahin niyo po ang second tour na ito, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, marami pa pong sasamba rito, marami pang pupunta rito. Kaya niyo pong makapagbigiliwalhati sa inyong dakilang mahal. Dalangin din namin ang aming iglesia, makaabot pa ng maraming mga kaluluwa sa aming paligid. Mga taong aakayin niyo rito, mga taong magiging bahagi ng iglesia nito, mga taong mababago ang buhay sa lugar nito, mga taong maliligtas, mga taong magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia nito ng Jesus Christ Forever Blessed Church. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, mga lukbutang pitakabanyaman bank accounts. Panginoon, hindi na lamang mga lukbutang maliliit. Palalakihin niyo po, pararamihin niyo po. Nagtitiwala kami, payaman kami ng payaman. Paunlad ng paunlad.
Palago ng palago ang aming mga buhay, Panginoon. Pasagana kami ng pasagana dahil po sa masaganang biyaya ng Diyos sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon. Hayaan niyo po sa puso ng bawat isa, maghari ang ganap na pagtitiwala namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pusong iyon na nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, makakatapos siya. Salamat, Panginoon, magpo-provide kayo para sa kanya. Salamat, Panginoon, gagaling siya ng lubusan. Salamat, Panginoon, pagpapalain ng pamilyang iyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, mananatili siya sa lugar nito hanggang makamta niya ang mga kasagutan ng kanyang manalangin at ang pagpapala niyo sa kanyang buhay. Ito po aking dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Lahat magsabi ng amin, malapat na malakas sa ating Panginoon.